Ayan, pare. Ano yun? Kailan ba nagsimula yung isang Kiana Reeves? Ay, pang ano ba to? Pang documentary ba to na ano? Pang Corina Sanchez ba yan? So, seryoso ba yan? Okay, magsiseryoso tayo. Ayun, nagsisimula ako, actually, sa showbiz ba o paano ako napunta dito sa Maynila? Paano ka napunta dito sa Manila? Talagang nag-start ka dito? Napunta ako dito sa Maynila. I'm from Cebu, Bisaya, Jundako. Oo. So, ayun, napadpad ako dito sa Maynila para hanapin ko yung sarili ko dahil broken heart. Parang may family problems ako doon sa Cebu, kaya nilayasan ko. Then, napadpad ako dito sa Maynila. Ayun nga, yung year 2000. The rest is history. Ayun, depende sa tanong mo. Ayan. So, paano ka naman nagsimula at napasok mo yung showbiz as a sexy star? So 2000. Then after 4 years, 2004, nag-apply ako ng Japan. Punta sana ako ng Japan kasi may kaibigan ako dito na talent manager. And then, sabi niya, ba't hindi mo subukan mag-artista? Kasi, ang artista, madali lang ang pera. Di sabi ko, kaso lang, lumayas ako sa amin, hindi nila alam. Kung nasaan ako, ano na ang ginagawa ko dito. Then, hindi naman ako marunong Marte. Hindi rin ako marunong magtagalog, bulol-bulol ako. Kaya marami nagano sa akin. Sabi ko, ayoko kasi lumayas lang ako sa amin. Iba ka ako, ano nila sa akin, nandito lang pala ako sa Manila, naglalakwatsa. Then, at saka hindi naman ako marunong mag-Tagalog, tsaka hindi ako marunong umarte, kaya wag na, mag-Japan na lang ako. Pinilit ako kasi hindi mo kailangan umarte daw kasi maghubad lang daw. Talaga lang maghubad kasi nga 60 star. That time, uso yun, mga hot babes, mga ganon. So, napapayag ako kasi nga, malaki ang kitaan. Siyempre, ang lola mo, kailangan mag-survive sa Maynila kasi nga, layas lang naman ako. So, wala akong source of income. Kaya yun ang naisip ko na napapayag ako. Pero wala talaga sa isip ko na ambisyon ko mag-artista. So, bago nag-PBB, paano ka naman nadala sa Senado, na ipatawag sa Senado? Yun nga, yung pagpasok ko, pag-start ko ng showbiz, 2004, pumutok na yung pangalan ko dahil nga, nung na-interview ako sa TV show ni Tito Boy na controversial, so, nila na, akala ko normal lang na, sabi ko, may mga jowa-jowa akong politician, may jowa-jowa akong businessman, in short, escort, ganon, PR. Pumutok kasi big deal pala yun. So yun, hanggang na nisinapin ng media, nagulantang ang mga politiko, kasi nga nabanggit ko na may mga politician na nagiging clients, mga ganon-ganon. Hanggang pinatawag ako sa Senado para in-drop kung sino yon sila. Siyempre, kung nag-name drop ako noon, siguro wala na ako ngayon, matagal na ako tigok. Kasi ang dami kong death that time. Oo. So, ang nagtulong sa akin noon, yung party list ni Congresswoman Lisa Masa. Oo, yun ang kasi nakaso yun eh. Naghain ng batas about sa bugaw, about dyan sa nag-escort, sa mga kliyente. Kaya ang nangyari, nakukulong na sila dahil napasa ang batas. So after ng Senado, ayan, paano ka naman naipasok sa Pinoy Big Brother? 2006 naman yun. Thank you. 2006 naman yun. Ang sarap. Ang laki. So, ngayon, ang manager ko noon, si Tito Boy, na di naman talagang officially, parang tinutulong-tulungan ako ni Tito Boy dahil sa kanya ako sumikat dahil nga sa talk show niya na controversial, doon ako na lumaki ang pangalan ko. So, siya na rin nag-manage sa akin sa showbiz. Hanggang sabi ko, Tito Boy, gusto ko pumasok ng TVB. Sabi niya, sigurado ka? Wala naman cellphone doon. Sabi ko, yun lang pala problema dito, may cellphone lang. Kaya ko yun, ganun. Kasi ang dalawa kasi rason nun, gusto kong iwasan yung ex-boyfriend ko kasi lagi kaming away pati. Ayoko na. Tapos yung hapon naman na asawahin ako, hindi ako makapag-decide kasi takot ako na pag nandun ako sa Japan, baka parang iniisip kasi yung mga naririnig natin ng mga Japayuki na parang
nabubugbog sila, ano kasi wala silang mga trabaho. Yun naman ang nasa isip ko. Tapos gusto ko rin naman na total reality show naman yan, magpakatotoo ako na hindi ako masamang tao kasi na-judge kasi ako ng tao noon dahil iskot-iskot. Yun naman yun na napasok ako, 2006 yun. And after Pinoy Big Brother, ayan, nanalo ka nga talagang napakaraming offer sa iyo at nagiging sikat na sikat ka after ng PBB. So paano mo yung Sikat na sikat talaga. Hindi ko nga na-handle eh. Hindi ko nga na-handle kasi parang na-overwhelm ako sa nangyari dahil ang layo eh. Yung parang nobody tapos nagiging somebody ka. So parang nabigla ako na ito pala ang buhay na marami kang nirerespeto ka, ang naming gusto makipagkaibigan sa iyo samantalang noon na wala ka pa, nobody ka pa. Deadma ka parang hindi ka nag-exist sa mundo, parang gano'n. So, na-overwhelm ako. Hindi ko na-handle yung career ko, hindi ko na-handle yung pera ko. So, yung career ko naman, medyo napabayaan ko dahil na mas priority ko yung lakwatsa. Yung sa sobra kong freedom na, uy, ang sarap ng buhay, hindi ka ginadjust sa tao, marami nagmamalasay, ang daming lalaki, mga ganon. So, doon ako na, so yung hanggang na puro jowa na, tapos yung career ko, medyo hindi ko na prioritize dahil ang priority ko is happiness. Oo, masaya ako dito, okay na ako dito, parang gano'n. Sa lahat ng mga projects mo na nagawa, TV, movie, sitcom, ano yung paborito mong pelikulang nagawa na ikaw yung bida? Ay, favorite ko syempre yung unang-unang lead role ko na Binibining K. Kasi may love team ako doon. First time na nag-love team ako. Akala ko nga tuloy-tuloy na yun eh. That time, crush na crush ko yan si Troy Montero. Si Troy Montero yung kapanahunan niya, sobrang sikat. Oh my God. So, parang ang laking blessing na first movie ko na lead role. Tapos, crush mo pa yung leading man mo. Kaya, ayun. Kinikip ko talaga siya yung copy ko. Parang sobrang pinagmamalaki ko siya. Kahit hindi na siya bonggang-bongga na sumikat yung movie. Pero yung sentimental, yung malaking halaga sa akin na nasa tao na hindi lahat parang pili lang na ni Lord kung sino yung bibigyan niya ng blessing na yan. Kaya mahalaga sa akin yun. So, maliban doon, ano pa yung mga na-experience mong mga projects na hindi mo inaasahan? Marami. Ang hindi ko inaasahan yung makakasama ko yung malalaki artista. Like John Lloyd, Bea Alonso, Ann Curtis. Tapos, teleserye. Tapos, ayun, yung mga malalaki artista, Dolphy, si Eddie Garcia, yung Reyna. Eddie Garcia yung nakasama ko doon. Si Gloria Romero, nakasama ko na rin yun. Joy Marquez. Oh my God, si Aga Mulak. Yung sobrang crush ko. Na nababaliw ako nung nag-eksena kami na siguro ilang take na yun, nasusurrender na sila. Kasi pag nakita ko yung mukha niya, makalimutan na pablanko ako. Hindi ko alam yung lines ko, kaya tinulungan na lang niya ako na experience ko yan na sobrang pag iniisip ko ngayon na parang oh my God, nakakaya pala ako. Kasi, pero hindi ko makukontrol na, alam mo yung bata ka pa na pinangarap mo yun, ay Aga Mulak. Tapos yung teleserye ko naman na pinakamahalaga sa akin is yung Alog-Alog. Kasi first TV sitcom ko yun na lead role ako nun. Kami naman yun, marami naman kami dun. Pero ako yung kasi kami, paglabas namin yun sa PBB. John Prats, Zanjo, Pokwang, yun, dun sumikat si Pokwang. And then si Kim at saka si Gerald, yun ang unang-una nilang project. Kaya memorable lahat sa akin yun. Ayan. So after mo ng sumikat ka na, ayan, may mga teleserye movies, naalala mo pa rin ba yung mga nakaraan mo, yung mga problems mo, nakaraan? During na andun ka na masaya ka na lahat, andito pala nirespeto ka na, sikat ka na. Hindi ko na pwedeng alalahanin kasi kasi siya masakit kasi yun. Yung mga part na down ako noon. Pero hindi ko siya nakakalimutan. Ayaw ko lang siyang isipin dahil nahahatak ako sa negativity. Pero hindi ko ipagpapalit yung buhay na yun na naranasan ko. Kasi natututo ako. Lahat ng na-experience ko sa buhay, natututo ako. May lesson sa akin lahat.
So during na ano mo ba na inaasahan mo ba yung pandemic na mangyayari? So, lahat tayo, di ba? Hindi natin inasahan yun. Pero ang pandemic sa akin, malaking realization yun. Kung hindi siguro dumating yung pandemic, napakagastador ko. Hindi ako masinop at burara ako na gastos dito, gastos doon. Kasi madali lang ang pera sa showbiz. Kaso lang, mabilis din gastusin. Nung dumating ang pandemic, dito ako natutong mag-ipon at magpigil ng gastos at maghahanap ng paraan kahit may pera ako, kailangan ko pang may pera pa, kailangan pagdagdagan. Hindi kagaya noon na, isang show lang. May pera ako, relax na ako, gimmick dito, gimmick doon, kasi may pera pa ako. So, mayroon naman another show, may pera naman ako. Hindi siya naiipon. Ngayon, kahit maliit na bagay, basta lahat ng bagay pagkapirahan, naiipon siya, lalaki. So, ngayon ko na-appreciate na ihalaga ng pera. Kasi, second chance na natin lahat to eh. Second chance natin to sa buhay na buhay tayo, nag-survive tayo. Kaya kailangan natin i-enjoy at kailangan natin dito na natin ma-apply yung time is gold. Kasi sobrang halaga ang ano talaga oras. So paano manatili yung na sustain or yun na hanggang ngayon ay talagang looking young Ay! pa rin? Maliban sa lalaki. Then, ano yun? Pag pasok mo sa isip mo na professional ka, ang ano kasi, ang source of income mo, ang profession mo is beauty, artista, acting, puhunan, talent. Yan ang pangalagaan mo. Kasi kung mawala yan, wala ka ng income. Kung tataba-taba ka na, hindi naman maano ako sa mga mataba ha. Ang image ko kasi is sexy comedian. Nandun kasi yung word na sexy. So yun ang pinangalagaan ko na dapat sexy ka. So hindi, siyempre dadaan yung mga panahon, taon, siyempre magdadagdag yung edad mo. Kailangan kong gagawa ng paraan na look young pa rin. Kasi hindi pwedeng mawala yung sexy. Yan dahil nag-show ako, in-expect ng tao na sexy ka pa rin. So mas maganda kasi yung kita kanila sa personal. Uy, sexy pa rin siya. Uy, mukha pa rin siyang bata. Kasi alam naman nila na nauna naman talaga ako. Nauna ako pinanganak, nauna ako nag-artista, nauna ako, ahead ako sa kanila. So, magkaedad ka talaga. So, ang ano ko lang, mas bata ako tingnan. Parang sa edad ko. Parang ayokong sabayan yung edad ko. Kasi pag sasabay ko edad ko, talagang manang ka na talaga. So, huwag mong sabayan. Yung ihiwalay mo siya, i-delay mo siya ng 10 years, gano'n. Para look young ka pa rin, para kikita ka pa rin, magkakakuha ka pa rin ng mga projects. Kasi yan ang source of income mo eh. Ayan. Alam na natin na may mga beauty secrets ka. Sa lahat ng mga beauty secrets mo, ano yung beauty secrets mo na talagang i-share mo sa mga fans, sa mga mga tao sumusubaybay sa iyo? Yun na nga. Dito na nga tayo sa exciting part. Dito na tayo sa highlights talaga. Ang ano kasi, ang importante kasi sa tao, yung skin. Yung skin kasi, yan kasi yung parang packaging natin. Yan kasi yung reflection natin na parang pibili ka ng candy. Di ba titingin ka sa packaging? Ay, na-attract ka sa packaging. So yung skin natin, siya yung parang packaging natin na pag maganda ang skin mo, maliwalas tingnan, malinis. So, nandun yung youthful na itsura mo. Kasi hindi pa lumalabas yung mga kulubot mo na sa katawan, hindi pa lumalabas yung mga dark spot. So, nag-glow pa rin yung skin mo. Kaya, yun naman yung secret ko na to look young, dapat alagaan ang skin. So, may mga products naman tayo na nagbibigay sa atin ng delaying tactic. Yung parang ma-delay lang, hindi ko sinabing babata kayo ha. Ma-delay lang ang parang if you are 40, magiging 30 ka. Di ba? If you are 50, magiging 40 ka. If you are 60, magiging 50 ka. So parang delay tactic lang na kailangan magamit tayo ng mga skincare product. Walang masama dyan. Diyos ko, maliban sa kahit gaano kayo mag-diet dyan. Pero kung dry skin naman kayo at kulubot-kulubot na yung skin nyo dahil wala ng mga collagen, wala ng mga protein sa katawan nyo, lulusyang pa rin. Tatanda pa rin, magsasag pa rin yan. So, kailangan natin yung diet or exercise, sabayan din natin, alagaan natin yung skin natin. Kasi yan ang laging na-expose sa araw, na-expose sa alikabok. Dapat
mayroon tayong panglinis din, pang protection. Oo. Ayan. So ito na nga talagang i-share mo na yung beauty secrets mo na merong produktong ilalabas na talagang pangalan mo talaga at sa'yo talaga for how many years na nasa naisip mo ba noon pa itong ilalabas mong produkto? Naisip ko, pagtanda ko, nung bata pa ako, naisip ko, pagtanda ko, alagaan ko yung sarili ko. Kung paano ko nalagaan ang sarili ko, yan ang i-share ko. Parang ako yung example sa sarili kong product. So kung magkakaroon akong beauty product, kailangan panindigan ko at kailangan makikita nila sa sarili ko. Yan, i-apply ko yan sa sarili ko. Kaya ito na nga, dumating na yung time na nag-matured ka na. Huwag naman matanda. Masakit. Nag-matured ka na. Ito na yung panahon na i-reveal mo na yung kailangan ganito, kailangan ganon. Hindi laging pa-opera, hindi laging gagastos ka sa yung mga operasyon. Iba pa rin yung natural. Yung you age gracefully. Oo, yun ang maganda. With the tulong sa skincare products na effective. Nakita ka nila sa bench na rumarampa noon. At talagang hanggang ngayon talagang nanatili yung pagka-sexy mo. Ayan, talagang ilalaban mo talaga na hanggang ngayon talagang hindi nag-iba yung body mo. So ano bang ma-share mo sa gustong ma-angkin or gustong makamit yung ganyang katawan? Hindi kuya. Hindi, lang yung pag pag katawan ang pag-uusapan, mahirap ang disiplina doon. Dahil kain yun. Control ka sa pagkain mo. Bawal yung rice na sobrang daming rice. Carbs kasi yun eh. So, unnecessary siya sa katawan mo. Lalo na sugar. Bad health talaga ang sugar sa katawan natin. Then, ano pa ba yung fatty foods? Oo. Salty food. So, yan ang sa atin, nagpapa-deform. Kung saan pa nadi-deform yung katawan mo. Kasi, may mga parts na lumalaki, may mga parts na lumalawlaw. Oo. So, nakikita yan sa panlabas at sa panloob. Kasi, mapangit na nga yung labas, pangit pa yung loob. Kasi yung loob mo, mga organs mo, bumibigay na dun, kaya hindi na maganda yung cycle niya, hindi na maganda yung takbo ng katawan mo. Kaya, nung lulakihan, nagsasagang, yun. So, yun na. Kasama din yan sa pag-aalaga mo sa katawan mo, yung pagkain mo, at saka, of course, skincare. And of course, talagang may mga, when it comes sa mga na-experience mo sa buhay, in showbiz, may mga times ba na pwede mo nang sabihin mo, kalimutan mo na lang or burahin mo na lang yung mga experience mo, yung mga na hindi magaganda sa showbiz? Hindi pwede siyang burahin kasi part na siya eh, parang kung sa pa, yung positive at saka negative. Hindi yan ilaw pag walang negative. Pag ang negative, kung walang positive, hindi rin pwede. Kaya yung sa buhay ko, yung mga negative sa buhay ko, hindi pwede yun na mawala dahil kung wala yung negative ko, hindi ako magpa-positive. Kasi natututo ako sa mga negative ko eh. So nagiging positive ang mga ginagawa ko ngayon dahil sa negative na nangyari sa buhay ko. Kaya hindi siya pwedeng walain. Kasi hindi ko alam kung paano magiging positive kung hindi ko naranasan naging negative. Pero hindi siya pwede. Dapat balance yun. Magkasama lagi yun. Saka nasa tao naman yun kung may mga chance naman din na huwag mo na ulitin o ibahin mo na ang strategy mo, ibahin mo na yung gagawin mo kasi naranasan mo na yan na hindi effective. May mga ganun. Parang yan, yung mga techniques at saka chemistry, yung parang ingredients, yung parang basta nandyan na hindi siya pwedeng wala. Bilang isang Kiana Reeves, ano yung pinakahuling ginagawa mo bago matulog? Ay, maliban sa mag-vibrator. Depende kung single ako. Syempre, una-una niyan, mag-shower. At para mawala yung mga alikabok galing sa labas. At skincare, apply na. Para overnight yan. Kung minsan may time na tatamarin ka, basta wag nilang kalimutan maghilamos. Pinaka number 1 yan, wag kalimutan maglinis ng mukha. Kasi pag hindi mo hilamusan yan,
talagang magra-rashes yan kinabukasan, as in, ang pangit-pangit ng skin mo talaga pag nag-overnight ka na hindi mo tinatanggal yung mga makeup or alikabok sa katawan sa mukha mo. So, yun lang naman. So, kung mayroon ka naman jowa, syempre, bago mangyari yung mga seremonyas na anong tawag, ritual. Yung mga ritual sa katawan mo. Syempre, siya muna yung laruin mo. Oo. Bago ka makatulog. Kaso lang, matagal ka talaga makatulog kasi nagre-ritual ka pa eh. Kaya ngayon naman sabi ko, depende. Unang bagay na ginagawa mo pagkagising. Unang bagay na nagawa ko, kukunin ko yung cellphone ko. Titinan ko yung mga messages mo na anong oras na bago ako pabangon. Pag tumayo na ako, diretso CR. Pagkatapos mag-CR, kukuha na ako ng water. Hot water. Ano lang, lukewarm. Yan ang iinumin ko. So, kung antok pa ako, babalik ako pagtulog, iidip ako, or mag-muni-muni. Depende kung nagmamadali ako, wala na talagang time sa mga muni-muni. Diretso na ligo. Pero, hindi talaga mawawala. Magkakape talaga ako. Kasi parang hindi kumpleto. Alam naman natin lahat yan, na hindi kumpleto ang araw natin pag walang kape. Pag wala naman jowa, yun Ayun na naman, din na naman tayo sa may jowa. Siyempre, ang una mong gagawin, pupunta sa rep, magpa-defrost. Siyempre, pakakainin mo yung baby mo, di ba? Para pagising niya, may pagkain para hindi ka iwan, para hindi ka ipagpapalit. So, ano naman yung masasabi mo sa mga bashers na hanggang ngayon ay talagang good or kahit maganda na ipopost mo, may masasalita pa rin sila or masasabi pa rin sila? Yan ang sinasabi niya, you cannot please everyone. Maganda yung gagawin mo, may masasabi pa rin sila. Kung hindi maganda ang gagawin mo, of course, expected mo na yun, na hindi nila gusto yun. Pero, doon ka na lang sa maayos ang gagawin mo. Kasi, mas marami kasi yung matitinong tao lang din naman ang maka-appreciate doon. So, kung sa ano pa, ihiwalay ang puti sa dikolor, ihiwalay yung mabulok sa hindi mabubulok. So, makikita mo naman yun na maganda na yung ginagawa mo, mayroon pa rin bashers. Mabibilang mo naman, ito yung mga nabubulok. So, yun lang. Di mo naman ma-please lahat eh. So, ano pa yung aabangan nila for the future sa'yo? Of course, may skincare product. Magla-launching ako sa my very own, my dreams. Matagal ko nang pinangarap at pinaginipan na ito na, this is it. This is it na ito yung siguro ito na yung achievement. Maliban sa showbiz, maliban na nanalo ako ng PBB, maliban sa nanganak ako, maliban sa lahat, ito na siguro yung achievement ko na nagmamatured ako na may, may, tumanda ako na may kinatandaan. Kasi tumanda ako na may nangyari sa buhay ko. Nakakatulong pa ako dahil marami akong babae, kababaihan, or pwede rin lalaki. Marami ako na matutulungan na tatanda rin silang gracefully. Hindi sila ma-stress. Alright. Ayan. And of course, your words para sa mga kababaihang nawalan na ng pag-aasa na sa bahay lamang. Kung sa bahay sila hindi na wala nang time magpaganda. Ay, wala na tayo magpaganda. Oo. Ano kasi yan eh. Masyado silang dedicated sa pamilya nila. Masyado sila nagpapaalipin. Hindi naman alipin. Yung paniniwala na plain housewife is plain housewife. Decision mo, choice mo yun eh. Kung ibibigay mo na yung buong buhay mo dun sa asawa mo, choice mo yun. Pero, maraming kaso na binigay nila yung buong buhay nila sa asawa nila, ang ending ng bababae pa rin. Hindi naman lahat, pero marami kaso na ganun. Yun nga yung katulad ng sinabi ko, love yourself. Hindi naman mawawala, hindi matatapos yung love yourself. Alam natin, mahal natin kung may mga anak tayo, mahal natin may asawa tayo. Pero hindi pwedeng pabayaan mo na lang yung sarili mo. Kasi makukuha mo rin ang respeto ng mga tao at ng pamilya mo kung mahal mo yung sarili mo. Mayroon ka ring time ilalaan para sa sarili mo. Respeto mo yan sa sarili mo. Sinilang ka sa mundo, mahalin mo yung buhay mo, mahalin mo yung sarili mo. Kasi yan binigay ni Lord sa'yo. Hindi pwede yung iasa mo lang sa iba, yung pagmamahal sa'yo. Mahalin mo ang sarili mo bago ka rin mahalin ng iba. Para pahalagahan mo yung buhay mo na binigay ni Lord sa'yo. At ayun, doon na nga tayo mapunta. Love yourself. Syempre, kung
huwag mo pabayaan sarili mo. Be presentable. Para naman pag ipakilala ka ng mister mo, di ba pag lalabas kayo, mag-outing kayo, punta kayo ng dinner, may mga event, birthday, mga ano ni kumpare, di ba? Eh, ipakilala ka ng mister mo, o misis ko, o di ba? Medyo, bata, anak mo, di ba? Mukha kang bagets, di ba? Hindi ka pwedeng nandun lang sa sulok, hindi ka pinakilala ng mister mo. Baka nahihiya si mister or what. At least maramdam mo na proud ang asawa mo, ipakilala ka sa buong mundo at proud ng mga anak mo na, mama ko, mami ko, nanay ko. Hindi yun, syempre, proud sila dahil ikaw ang nanay nila masipag. Iba yung proud na ang ganda ng nanay ko, ang ganda ng mami ko, ang ganda ng asawa ko. Plus factor yun eh. Hindi yun kaartihan. It's the reality. Hindi naman pwedeng ang pangit ng nanay ko, ang pangit ng asawa ko, hindi naman nila pwede sabihin yun. Pero ano yan, action louder than words, di ba? Mararamdaman nyo yun. So yun na nga, ito na nga i-share ko eh. I-share ko na nga. Bumili kayo ng product ko, i-try nyo, walang masamang subukan. And then, at least may mga ano naman yun, may mga feedbacks naman yun. At saka, syempre na-apply ko yun sa sarili ko. At nakita nyo naman ako. Siguro soon, mag-age reveal na talaga ako. Mag-age reveal na talaga ako, makakagulat kaya. Ayun, yun lang. Para madelay lang natin yung pagkatanda natin. And of course, kasama na yung diet, proper diet, exercise, and skincare. Love yourself. Love yourself with KR, Keanu Reeves Skincare Products. Alright. Maraming salamat. Yes. O, diba? Ganun lang ang buhay. Love yourself.